Welcome to Donmar TV News Channel. Nakahandang manong sagutin ng kampo ni dating Senator Bongbong Marcos ang inihaing petisyon sa Commission on Elections ng isang grupo para ipakansila ang kanyang kandidatura. Ayon pa sa abogado ni Marcos na si Atty. Vic Rodriguez, sasagutin nila ang umano'y predictable nuisance petition sa tamang oras at forum matapos matanggap ang kopya ng petisyon. Tumanggi nang magkomento pa si Rodriguez sa umano'y isa na namang propaganda at gutter politics at nakafocus pa ang kailang kampanya sa nation building. Kung maalala, kahapon na magsampa ng petisyon ang mga grupong binubuo ng mga political detainees, human rights at medical organization. Nakasaad sa petisyon na hindi karapat-dapat na tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno si Marcos matapos nahatulan siya ng Quezon City Regional Trial Court noong 1995 dahil sa kabiguan nitong maghain ng income tax returns. Sa desisyon ng Court of Appeals noong Oktubre 31 taong 1997, nakasaad ditong bigong makapaghain si Marcos ng kanyang income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Pero inalis ng CA ang parusang pagkakakulong sa dating senador at pinagbulta na lamang ito at inatasang bayaran ang kanyang buwi. Nakiusap ang COMELEC na huwag munang pangunahan ang kanilang tanggapan sa anumang posibleng maging aksyon ukol sa ilang nakabinbing petisyon na makakaapekto sa 2022 elections. Kabilang na rito ang disqualification case laban kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. Pati na ang tungkol sa nag-aagawang party members ng PDP laban. Ayon kay Commissioner Rowena Guanzon, iniiwasan muna niyang magsalita ukol sa petisyon laban kay Marcos dahil hindi pa ito natatalakay ng Commission on Bank at gayon din kung saan ginagamit na Latin word pa yung binanggit nitong si Guanzon na pendente lite o pending litigation. Ibig sabihin hindi pa naresolba. Samantala, sa panig naman ng tagapagsalita ng poll body na si Director James Jimenez, sinabi nitong ang mga kumakalat na pahayag niya ukol sa isyu ng dating mambabatas ay kanyang binanggit nung wala pang nakahain na petisyon sa kanilang panig. Pero tinukoy ng tagapagsalita ng poll body na ang nasabing pahayag ay hindi direktang tumutukoy sa kaso lamang ni Marcos at hindi rin umano sinasaklaw ang magiging desisyon ng mga miyembro ng Commission on Bank lalo't hindi naman siya parte ng magbobotohan ukol pa rin sa naturang usapin. Maganda hong pag-usapan ito dahil sa ang paningin po nitong si dating Justice Antonio Carpio pasok daw po sa kaso ng moral turpitude. Ito pong kay Bongbong Marcos. Yun po yung paningin niya. Kaya parang binigyan niya ng tip yung mga galit kay Bongbong Marcos na mag-file kayo ng kaso. At nag-file nga ng kaso, inabot nila yung deadline kahapon. Nag-file po sila para hilingin na disqualify si Bongbong Marcos. Alam niyo, nagtanong tayo sa ilang mga abogado tungkol dito. Kasi ayaw naman naming humarap sa inyo na mukha tayong eng-eng dito po sa kaso na to. Sa decision po ng Korte Suprema in Republic of the Philippines versus Ferdinand Marcos II and Imelda Marcos, ito po ay August 4, 2009. Pwede niyo pong i-research po ito at nasa SCRA naman ng Supreme Court. Ito po, specific po yung sinabi ng Supreme Court dito Failure to file an income tax return, gaya po nung kaso kay Bongbong Marcos, is not a crime involving moral turpitude as the mere omission is already a violation. Yung i-omit mo lang, violation, regardless of the fraudulent intent or willfulness of the individual. So doon po sa sinasabing requirement na if he is convicted of a crime involving moral turpitude, mukhang wala rin yun, wala na rin pinag-uusapan doon. Doon sa may sentensya ba na 18 months and above, ala rin yun dahil tinanggal nga ng Court of Appeals yung kulong na sentensya. Ngayon,
Final pa rin nila, okay naman, wala namang problema dun eh. Nakakatuwa lang pong pag-usapan to. Alam niyo kung bakit? Kasi, si Bongbong Marcos, ilang beses nang tumakbo. Tumakbong gobernador, tumakbong congressman, tumakbong senador at nanalo, tumakbong vice president noong 2016. Wala naman tong kaso na to eh. Hindi naman to pinapansin eh. So, kumbaga, let's leave the legal discussions or the legal battle to the lawyers, ano? Sabi nga po nila, kung merong 100,000 abogado, may 200,000 opinion. So, huwag na tayong sumali doon, di naman tayo abogado. Ang natatawa lang ako, sa tinagal-tagal na panahong kumakandidato tong si Bongbong Marcos, ngayon nila naisip na ipa-disqualify natin on the basis of this case that was promulgated or that was decided upon by the lower court in 1995. Ang cute lang. Ang cute lang no. Ulitin ko lang, although nabanggit ko na ng pahapyaw yung pong diskurso ng konti tungkol dun sa legal na aspeto niyan, pero bahala ang mga abogado dyan. Ang natatawa ako at talagang nakakatawa, ba't ngayon naungkat ito? At matatawa ka din, ang una pang nagsulat tungkol dito, ito pong si Justice Antonio Carpio na pangunahin pong backer ni Vice President Leni Robredo. At kita nyo naman, banggit ko kanina, Attorney Teodorte, dating taga Supreme Court, na alam naman nating Leni Robredo. Ewan ko sa inyo. Ang totoo nun, sabi nga nung isang kaibigan kong nakakaintindi, isang atleta, mainam kahit may problema pa yung kalaban mo kahit medyo overweight ng konti kung boksingero, magbugbugan na lang kayo sa ibabaw ng ring, bugbugin mo siya, bugbugin mo siya, patulugin mo siya kahit na medyo lampas pa siya ng konti ng timbang, at patutunayan ko kaya ko siyang bugbugin sa ibabaw ng lona, sabi nga niya. Anong punto doon? Hindi mo siya tatalunin sa pamamagitan lamang ng technicality kasi hindi naman nakaka-proud din, di ba? Hindi naman nakaka-proud na matatalo yung kalaban mo dahil na technical mo. Ewan ko lang kung may mga tao dito na gustong manalo nang hindi man lang pinagpapawisan. Dito sa pagkakataon na to, na gigil silang i-disqualify si Bongbong Marcos, pwede kang mag-isip. Ano pwede mong isipin? Pwede mong isipin na ayaw na nilang makaharap si Bongbong Marcos sa ibabaw ng ring. Kumbaga sa boxing, ayaw na nilang makaharap si Bongbong Marcos sa ibabaw ng ring sapagkat baka sila bugbugin. Lahat ay gagawin para huwag makaakyat sa ibabaw ng ring si Bongbong Marcos. Baka sila patulugin sa first round pa lang. Parang gano'n, ano? Alam nyo yung mensahe nyo, Justice Antonio Carpio, ano? Attorney Teodorte at mga kasama. At siguro, didiretsuhin ko na yung mga tropang VP Leni Robredo. Dadalangan ko lang. Kayo po ba ay natatakot kay Bongbong Marcos dahil siya ay sobrang malakas ngayon? Number 2, hindi ba kayo confident sa inyong mga sarili, sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga plano na kaya inyong pataubin si Bongbong Marcos sa isang labanang parehas patungo sa May 2022 elections? Kasi itong ginawa nyo na to,
Kwento labang duwag yun Oo, hindi, walang biro. Laban ng duwag to Alam nyo, naalala ko tuloy nung tumakbo tong si Senator Grace po sa pagkapangulo. Nung nag-file siya ng kandidatura sa pagkapangulo, merong naghain sa kanya ng disqualification case on the basis of her nationality o citizenship. Sinasabi nila, hindi raw natural born Filipino citizen si Senator Grace po. Although, tingin ko, legally speaking, valid naman yung question na yon at dapat naman talagang ma-resolve yun. Kaya lang, at that point, nung kinwestiyon nila yung kandidatura ni Senator Grace po, takot sila kay Senator Grace po. Takot sila kay Senator Grace po. Maliwanag na takot sila kay Senator Grace po. Kasi gusto nila i-disqualify Hindi ba? Uulitin ko, masisiyahan ka ba na manalo ka? Itataas yung kamay mo tapos wala yung kalaban mo. Ang bihira naman kayo. Ang bihirang patiso. Yun yung punto ko noon. Uulitin ko lang, okay naman. Kung legal na usapan, pwedeng pag-usapan yan. Pero, kung ang intensyon nyo, wag nang makarating sa dulo yung kalaban para ikaw yung manalo. Ibig sabihin, duwag ka. Ibig sabihin, takot ka. Ibig sabihin, wala kang kumpiyansa na mananalo ka sa laban. So, itong ginagawa mo na to, kung sino ka man, yung ginagawa nyo kay Bongbong Marcos, yun po ang ipinapakita nyo sa publiko. Takot na takot kayo dahil lamang si Bongbong Marcos. Huwag niyong pansinin yung survey. Pare ko, huwag kayong pansinin. Kung inilalampaso man kayo sa survey, huwag kayong panghinaan ng loob. Halimbawa ngayon, milya-milya layo sa inyo sa survey. Huwag. Kasi kung survey lang pag-uusapan natin, huwag na tayong mag-eleksyon. Diba? Yung survey, gamitin yung paraan yan, barometro, to work harder, to work even harder. Hindi, kung ang working harder na iniisip nyo, pagka lamang yung kalaban, ang working harder na iniisip nyo, disqualify siya, matanggal siya, hindi ganon. Ibig ko sabihin, palakasin nyo yung manok nyo. Palakasin nyo, kung saan mahina, doon nyo palakasin, tapos lumabang kayo ng parehas. Itong ginawa nyo na to, uulitin ko, laban duwag ito. Laban duwag, pambihira kayo. Huwag kayong panghinaan ng loob sa survey. Kung pala ngayon, November, ilang buwan pa? December, January, February, March, April. 5 months pa bago mag-May. Pwede pa kayong umangat, pero hindi sa ganitong paraan. Itong ginawa nyo na to, ang malamang yung ibang mga supporters nyo, o kaya yung mga neutral lang dati, ba't kaya pinapa-disqualify yun? Ba't kaya pinapa-disqualify at napakabubot pa nung dahilan ng pag-disqualify? Baka mag-isip pa, imbis na sa inyo mapunta yung undecided o neutral, mapunta pa dun sa kalaban. Ilang beses ako, malapit na akong humingi ng consultancy fee sa inyo. Hindi ganoon. Makakasama pa kayo sa kandidato nyo. Iisipin nun nung mga nanonood sa atin, iisipin ng mga nanonood sa atin. Baka takot na takot kayo dahil ito lang ang paraan ninyo para manalo. Pagka ganun, ihina lalo yung poder nyo Kayo, hindi kayo... nung pa lang, sinabi ko na sa inyo, nung pa man, di pa kayo nagpa-file ng Certificate of Candidacy, sinabi ko na po sa inyo, yung style ninyo, parang tinutulungan nyo lang si Bongbong Marcos na umangat ng umangat. Tinutulungan nyo lang. Ako yung pong mga
mga objective mag-isip, huwag nyo akong isipin kalaban nyo ako. Pakinggan nyo sinasabi ko. If you want to defeat your opponent, huwag nyo po siyang tulungan. Ang ginagawa nyo ngayon, tinutulungan nyo po si Bongbong Marcos na umarangkada. At kasabay nun, ipinakikita nyo habang nagpe-press release kayo na malakas ang loob nyo, na lumalakas kayo, na marami sumusuport. Habang sinasabi niyo yun, pinagkakanulo naman kayo ng mga ginagawa po ninyo. Kayo huwag niyo akong sisisihin, hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo. Hindi ako nagkulang ng paalala sa inyo, ha? Ako binigay ko na sa inyo yung kuhan. Saka marami tayong we can cite a lot of cases tungkol diyan sa mga may kaso na nakatakbo pa. Ako, ang tingin ko na lang kung talagang desidido kayo sa ganyan, hayaan nyo matapos tong proseso na eleksyon. Tapos pagka nanalo, mag-file kayo ng protesta o kaya mag-file kayo ng kaso sa Supreme Court. Ganoon. Hindi, natatawa lang ako. Ayoko naman sanang sumali pa sa usapan na ito ngayon. Pero ito hindi ako galit sa inyo. Sinasabi ko lang, baka pwede pakinggan nyo yung tip ko lang to, tip. Tip ko lang sa inyo yun. Hindi ko na kayo sisingilin sa pagbibigay ko sa inyo ng tip. Hindi po ganito ang paraan para po manalo. Kahit kahit sa propaganda war Saka ang dami nyo ng mga kasama dyan ang dami nyo kasamang magagaling dyan Dapat pinag-usap-usapan nyo muna. Usap-usap tayo. Tingin nyo ba ito makakabuti sa atin? Di ba may gano'n naman? Ang tawag doon, brainstorming yata yun Magbe-brainstorming kayo. Ito ba? Ano ba pros and cons nito? Ano ba pros nito? Ang pros nito, baka lalo siyang sumikat. Ang cons nito, baka mapag-uusapan. Baka makachamba tayo na magdesisyon ng COMELEC, disqualify si Bongbong at makarating sa Supreme Court. Kaya lang hanggang kailan yan? Di makakarating pa rin ang eleksyon? Hindi, mahaba. Di ba ganun yun? Mag-uusap-usap kayo. Usap-usap kayo. Ang tanong, nag-usap-usap ba kayo? Imposible namang hindi alam ni VP Leni Robredo yan na merong mga tropa kayo na gagawin yan. Sinabi na nga sa column ni Sambayan ni Justice Antonio Carpio na meron na raw mga kumukontak sa kanyang mga abogado na magpa-file ng kaso So alam nyo yan. Alam nyo yan. Huwag nyo na kaming lokohin. Alam ninyo yan na yan ang plano. Dapat pinag-usapan nyo muna. Okay, assuming although, meron na pong binigay na statement. Babasahin ko nga sa inyo. Ito po meron akong sasabihin sa inyo. This early nagsalita na po yung, although di naman abogado tong si COMELEC spokesperson pero parang binigyan na kayo ng tip ni Attorney Director James Jimenez. Sabi niya, under the law, a person must be convicted of a crime involving moral turpitude or for an offense where the penalty is at least 18 months in jail to be disqualified. Ano sabi niya? Ito po sabi niya. Siya, lalaki, doesn't meet this criteria. Right now, there is no clear case for disqualification. Sino po nagsabi nito? Si Director James Jimenez. Sino po siya? Siya po ang tagapagsalita ng COMELEC. Although, he speaks for the COMELEC, but he does not decide for the COMELEC. Meron pong COMELEC and bank na tinatawag, may mga COMELEC division, pero malamang and bank po itong babagsakan po nito. Pero ang punto po namin dito, dito pa lang sa kwentuhan na to, dito pa lang sa binanggit ko sa inyo statement ng spokesperson ng COMELEC, medyo tagilid yung kaso. Pero para lang gumanggaan ang kalooban ninyo, assuming, for the sake of argument, mag-decide, kunwari lang, pampasaya lang, mag-decide ang COMELEC in your favor. Halimbawa, nag-decide ang COMELEC, kasi hindi naman bukas agad yan o sa makalawa o sa makatlo. Halimbawa, mag-decide ang COMELEC sa May,
bago mag-eleksyon. Ngayon, pagkatapos ng bago mag-eleksyon, siyempre magkakaroon ng motion for reconsideration yan. Motion for reconsideration. Tapos pagka in-affirm ng COMELEC yung kanyang desisyon, aakyat po sa Supreme Court yung kaso, at pagdating po sa Supreme Court, bibilang na naman ng taon niya. Ngayon, naisip niyo po ba, halimbawa, sa May, sample lang to, kunwari lang hindi po ito, senaryo lang. Halimbawa, sa May 9, 2022, nanalo si VP Leni Robredo. O di tapos na boxing. Nagaksaya lang tayo ng pagod dun sa... On the other hand, kung nanalo naman si Bongbong Marcos, sa tingin niyo po ba, sa tingin niyo ay magdidesisyon ng COMELEC pabor dun sa cancellation nung kanyang certificate of candidacy? Magdidesisyon ba ang Supreme Court magdidesisyon ba ang Supreme Court na i-disqualify si Bongbong Marcos, assuming siya po ay nanalo? O kayo na sumagot. Nag-aaksay lang tayo ng lakas dito, pare-pareho Inuulit ko, the best way to defeat Bongbong Marcos is not to throw mud at him. Hindi po ganoon. O kaya itong mga ganitong mga style, ang gawin nyo, bitbitin yung mabuti si VP Leni. Bitbitin yung mabuti kung ano yung kayang gawin ng kandidato. Tapos yung mga makabongbong, suyuin ninyo, ligawan ninyo. Ligawan yung mabuti. Paano nyo liligawan? Parang manliligaw. Bigyan mo ng tsokolate, bigyan mo ng bulaklak, rosas. Ano pa pwede ipagsibak nyo ng kahoy, ipag-igib nyo ng tubig. Tapos saka pagka ganun, baka sakaling maakit nyo. Pero yung dahil ngayon, alam nyo, nililigawan mo, tapos may ibang nakikipag-date sa iba, sa'yo ayaw makapag-date, ang gagawin mo, mabaho naman ang bibig niyan kasi, kuha naman yan mukhang pera naman yan masama lahi niyan, pamilya ng mga mandurugas. Pagka ginawa mo yun, ewan ko lang kung mapasagot mo papunta sa iyo yung nililigawan mo. Hindi ganon. Ligawan mo ng maayos. Naintindihan nyo? Napapagod na ako sa inyo kasi sabi, binibigyan ko na kayo ng tip. No? Nagkakaintindihan na tayo. Masyado nang madilim. Against the light na ako, Well, anyway, yun lang yung sasabihin ko, maraming salamat sa inyo at binabati ko lang uli ng happy birthday si Helga Antoinette Taberna, ang aking bunso na napakaganda. Huwag ka muna mag-aasawa, bata ka, mag-ingat po kayo palagi at sa mga pumupunta kung saan ngayon dyan, mga tourist spot, mag-iingat po kayo. We should always maintain safe distance, tapos yung tatawag nating social distancing, tapos yung basic protocol para po lumuwag-luwag na ang ating pong ekonomiya. Thank you po sa inyo at inabala ko na naman kayo, pasensya na yung mga maka-BBM dyan, good morning, good afternoon. Maka-Leni dyan, good afternoon. Maka-Ping Lacson dyan, good afternoon po sa inyo. Basta no hard feelings, tayo nag-uusap-usap lang ng parehas na usapan, Tapos yung mga supporters ni Senator Manny Pacquiao, ni Mayor Isko Moreno, sino pa ba? Nalimutan ba ako? Si Senator Bato de la Rosa.